Ayan, magandang umaga po mga kapatid at mga kaibigan. Isang napakagandang umaga po bigay ng Panginoon sa atin. So ako po ay likha po ng isang pinakaunang video po para sa aking YouTube channel. So ngayon, mga ko po ay bibili ng pandesal. Ngayon po yung umaga yan, nakikita po natin may mga nag-walking mula po dito sa amin. At ito ay may mga gulay po. Titingnan po natin kung makakabili tayo ng gulay. Ate, magkano yung okra po, ate? 10. Nabili po ng isa. Tapos, meron pong talbos ng kamote. Meron po. Isang, ano rin po, isang tali. Yung okra po, maliit, malaki. Eh, yung maliit lang po. Apo, yan. Tapos, yung kalabasa po, ayan. Bagong, may bagong. Ayan, isang hiwa. Isa lang? Oo, ayan po. Magkano to? Magkano po lahat? 35. 35. Salamat po. Ayan. Maraming salamat po. Okay, bumili po muna tayo ng ng gulay kasi mga fresh po yung gulay dito. Dahil sila nagtitinda lang sa tabi ng ng kalsada. Ayan ay fresh from kanilang mga sariling mga tanim. So yun po mga kapatid at mga kaibigan, so yamang ito po ay pinakasimula na video po at ang layunin ko naman po ay yung pang mag-inspire at mag-share ng salita ng Diyos sa YouTube. Sabi nga, mas malawak na po yung mararating ng ng salita ng Diyos sa social media. At ngayon ay akin pong in-inspire po ako ng isang kapatid, si Brother Jervin Jerez ba yun? So sabi niya kagabi ay mas maganda na gumawa ka ng YouTube channel. So at yun din naman po ang aking nais na mas makapagpalaganap ng salita ng Diyos sa social media. Kaya po ayan, na-inspire po ako at ngayon yamang ito rin naman po ang ginagawa ko sa umaga. Ako po inalabas ng bahay kasama po itong aking e-trike at yun nga, bibili ng mga pangangailangan, bibili ng pang-almusal at ngayon tatry po natin na makapunta po sa bilihan ng pandesal. So kaso yung mga gulay po doon ay dahil mga fresh nga po sila, nakakaingganyong bumili, nakakaingganyong bumili sapagkat napakagaganda po ng mga gulay. So yun po, so kalimitan sa mga pagpapasimula talaga gagaya nitong video po ay talagang meron pong kumbaga meron pa akong nais na iparating sa pagpapasimulang ito. Bukod sa ating mga nakikita, bukod sa ating mga yan, yung ating pong nadadaanan na mga likha ng Diyos. So mas ninais ko po na simulan ang aking pong YouTube channel sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen. At saka yung of course mas mainam na magsimula sa Diyos. Amen. So yung sa bawat pagpapasimula, ano man po ito, ay napakahalaga na ibigay po natin ang karangalan sa Panginoon, sa Diyos na may likha, sa Diyos na magbibigay ng tagumpay sa bawat sinisimulan natin. So sabi nga ng Bible sa Genesis chapter 1 verse 1,
In the beginning, God created the heavens and the earth. So in the beginning, sa pasimula ay Diyos, nandun na po yung Diyos. So it is, yan po ay pinaka-great foundation ng anumang bagay na ating ginagawa. Ito ay simulan natin sa pagkilala sa Diyos at kung sino ang Diyos. Amen. So napakahalaga po yan sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng tagumpay at ang Diyos ang napakahalaga na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. So yun po at itong Diyos na ito, of course ipapakilala ko na rin po na yamang sinabi po na in the beginning, ayan po yung pagkalikha ng mga bagay-bagay na ating nakikita, yung mga napakaganda sa paningin. Ang lumikha po niyan ay ang Diyos, mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan. At ang Diyos na ito ay sabi nga sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, amen, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on the word, receive into glory. So that ang Diyos na yan, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Sabi nga sa John chapter 1 verse 14, ano po ang sabi sa John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us, amen, full of grace and truth. So yun po yung nag-iisang Diyos, nagkatawang tao, nabuhay kasama po ng mga tao, amen. At ang layunin ay upang tayo po ay puntahan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Tayo po ay makasalanan, tayo po ay hindi karapat-dapat sa kanyang sa kanya, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos sapagkat tayo nga po ay makasalanan at ang Diyos po natin ay banal. Subalit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, mga minamahal, amen, sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tayo po ay kanyang pinuntahan. Nagkatawang tao siya, nanaog sa langit bilang Diyos na Espiritu at pumunta dito sa atin, nakapiling po natin, amen, at yung kanyang sariling katawan at dugo, amen, ang sariling katawan ng Diyos na nagkatawang tao ay kanya pong ibinigay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat yun lamang po ang tanging presyo, tanging halaga upang ang mga kasalanan natin ay mabayaran. Wala pong katumbas na halaga maliban sa banal na dugo ng Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So walang pag-asa ang tao kung hindi nag-alay ng kanyang sariling dugo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, so ang katotohanan na tayo po ay makasalanan, tayo po ay mapapahamak, tayo po ay mamamatay, yan po ang kabayaran ng ating mga kasalanan, amen. Yung kamatayang walang hanggan, yung pagkahiwalay sa Diyos ng walang hanggan. Subalit
kapag tayo naman po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, of course, ating po itong pinapatunayan sa pamamagitan ng ating taos-pusong pagsisisi ng ating mga kasalanan at ating pong pagdesisyon na magbago ng buhay, talikuran ang mga dating ginagawang kasalanan. So diyan naman po ay kahit napaka-talamak tayo sa paggawa ng kasalanan, bisyo, anumang uri ng mga kasalanan, kapag tayo po ay nag-decide na magbago ng buhay, kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, nagsisi ng ating mga kasalanan, amen, tutulungan tayo ng ating Panginoon, amen. So yung kanyang biyaya, yung kanyang tulong ay mararanasan po natin sapagkat nakita niya na ang ating puso ay desidido, nakahanda ng magbago, nakahanda ng sumunod sa kanya, nakahanda ng ialay ang ating buhay sa kanya. Nandyan po ang tulong ng ating Panginoon kasi hindi natin kaya, no? Kaya po ang atin lang pong gagawin ay ang sumampalataya, maniwala na ang ating Panginoong Jesucristo nga ang Diyos na nagkatawang tao, napako sa krus, tumigi sa kanyang dugo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, at siya po ay namatay upang ipakita sa atin na yung bilang tao ay merong kamatayan, subalit bilang isang Diyos, siya po ay hindi nalubig ng kamatayan, kundi siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Patunay na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay muling din mabubuhay. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi mapapahamak. Amen. So dito ko po sinisimulan ang aking video na ito. Ito yung pinakaunang video ko po, mga kapatid, mga kaibigan, para sa aking YouTube channel. Nais ko lang pong parangalan ang Panginoon, nais ko lang pong kilalanin ang Panginoon, at nais ko lang pong ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. At ang pinakakabutihan po ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang kanyang masaganang biyaya, pag-ibig niya sa atin, na kanya pong ibinigay ang kanyang sariling dugo, sariling katawan upang ialay, sakripisyo para lamang sa ating mga kasalanan. So ito po ay pinakadakilang patunay ng Panginoon, pinakadakilang proof ng Panginoon na dapat tayong sumampalataya sa Kanya sapagkat inialay po niya ang kanyang buhay sa atin. So dakilang pag-ibig ng Diyos, inialay niya ang kanyang buhay sa atin. Amen. So lalo ngayon sa mga huling panahon na ito, mga kapatid, ay naku po, kung kailan na nakikita na natin ang mga maliwanag na mga palatandaan na mga sinabi ng ating Panginoon, na mga palatandaan ng mga huling araw, na ang ibig sabihin nito, it is a call for us to repent. It is a call for us to commit our lives to the Lord. Kumbaga, ibigay na natin yung ating nalalabing mga taon ng ating buhay sa Panginoon. Amen. So atin na pong i-grab ang opportunity na tayo po'y malakas pa, na tayo po ay meron pang buhay at hininga. Atin po itong i-grab. Huwag nating hintayin na kung kailan tayo po'y mahina na, kung kailan tayo po'y wala nang kakayanan ng salita, wala nang lakas, saka pa lamang tayo magsisisi ng ating mga kasalanan, saka pa lamang tayo magbabago ng ating buhay, saka pa lamang tayo maglilingkod sa ating Panginoon. So maaring baka tayo po'y mahuli na at less na po yung ating magagawa sa ating Panginoon. Eh, kung paano kung wala ng pagkakataon. Amen. So mga kapatid, napakahalaga na sa anumang ating ginagawa, parangalan po natin ang Panginoon. Unahin po natin ang Panginoon, kilalanin natin ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagiging banal na Diyos. So yun, at the beginning, amen, sabi ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. At sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and
the Word was with God, and the Word was God. So that God became flesh. Amen. Ang Diyos na yon ay nagkatawang tao. So, sa ating pong pagtatapos, mga minamahal ng mga kapatid, so nais ko lang pong bigyan ng pansin yung Joshua 1:8, no? Ano ba yung nakalagay sa Joshua 1:8? Ang sabi, do not let this book, amen, of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So yun po mga minamahal ng mga kapatid, mga kaibigan, ang susi ng isang matagumpay na pagpapasimula at pagtatapos ay ang Diyos at ang kanyang mga salita. So binibigay ko po lahat ng karangalan, papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at wala na pong iba. So muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid at mga kaibigan na makakapanood po ng video na ito. Ang aking pinakaunang video dito po ay naihahayag ko po ang aking layunin sa paglikha o sa pagpasok sa mundo ng YouTube. Walang iba kundi upang parangalan ang Panginoon, parangalan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makilala natin siya, ipakilala siya, amen, at salitain ang kanyang mga salita. Ang mga mensahe ng ating Panginoon ay ating pong matutunghayan sa aking YouTube channel. So i-share nyo po palagi at subaybayan nyo po ang aking mga video pong gagawin, sapagkat ano man po ang aking gagawin, pamamasyal man ito o ano man yung aking gagawin, ay lagi pong may kaakibat na pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. So praise the Lord, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At ako ay nasaan ba yung bilihan ng pandesal? Praise the Lord. So maraming salamat Panginoon sa iyo po lang sa puri, salamat, pagluwalhati at karangalan. So ako po ay tayo po itutuloy na po, bibili na po ako ng pandesal para sa aming pong almusal. Muli, ako po si Pastor Noli Inosenia, na patuloy na nagpaparangal sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen. So dito po masarap na pandesal at saka monay. Dito po ang Barangay Lantik. Dito po kami, ito po yung barangay na kung saan dito po kami nakatira. At dito na rin po ang church.